Mga kaibigan, ang point ko mga kaibigan, kung yung iimbitahin nyo, ayaw nila, huwag kayong masasaktan. Ladies and gentlemen, tatapusin ko po ito sa huling words. Sana ho yung prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Ano bang prinsipyo ko? Nauuna na kayo, yes. Ano ba yung prinsipyo ko? Sana ho yung prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Ano ba yung prinsipyo ko? Habang bata ka, habang may oras pa, habang may lakas, pag may opportunity, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, ang importante, sumusubok ka. Marami kasi sa atin, hindi pa sumusubok. Ang nauna sa utang, pare-pareho lang yan. Ganyan din yung iba. Si Aling Tekla, kilala ko, nagsandaran mo pa, wala nangyari. Ganyan din yun. Ang sinasabi ko, hindi lahat ng opportunity susubukan mo. Pag-aaralan mo muna. Sumubok ka. Pag wala nangyari, okay lang. Tandaan mo to. Ang failure, kasama yan ng success. You will never be successful kung hindi ka nag-fail. Mag-fail ka muna, bago ka maging successful. Mga kaibigan, pag wala nangyari, okay lang yun. Ang mahirap kasi sa atin, kung kailan tayo tumanda, saka tayo mag-iisip. Dapat pala, nung bata ako, sumubok ako ng sumubok. O gusto ba, 90 years old ka na, 90, saka ka susubok. Ano na itsura mo nun? Nasaan yung opportunity? Sasali ako na. Sinong re-recruiting ko, ha? Gusto ba yung 90 years old ka na? Yumaman ka man, hindi mo enjoy. Bakit 90 years old ka na? O may kotse ka, 90 years old. Ang ganda ng BMW ko. Ay, hindi ko makita ang daan. Hindi mo na-enjoy. Ha? Ano ko? Maganda yung bata ka pa, malakas ka pa. Sige lang. Mag-fail ka, okay lang yan. Kung mag-succeed ka, tingnan nyo ko. Nakuha nyo ako? Dahil mas masarap mag-succeed habang bata ka, maniwala ka sa akin, iba ang success pag bata. Dahil iba ang bata. Ito naman yung iisip mo. Di totoo naman eh. Pag bata ka, mas marami ka magagawa. Mas marami ka ma-inspire. And imagine nyo to. Ay, hindi ako magmamayabang. Pero gusto ko baliwin lang kayo. Tingnan nyo to ha. Hindi pa ako may-ari. Hindi pa. Nung hindi pa, hindi ngayon. Nung hindi pa. Hoy! My partner, Francis Miguel. This is also Vice President ng Finance. Siya po ang isa sa may-ari ng kumpanya. Siya po yung partner ko. At dahil nandito na siya, siya ang magko-closing. Yeah! Francis Miguel! Ang hina na palakbag nyo! Wala na akong magagawa eh. Sabi ko na nga ba, kakaway lang ako eh. Thank you, John. Ganyan ka talaga, no? 7 years na tayong ganito. Basta pag sino sumilip, ganun na agad, tag na agad, no? Parang binubuo pa lang yung sentence. Kumusta? Ay, ikaw na, oh, di ba? Parang gano'n. Hindi na binubuo yung sentence dito. Anyway, hello, Dubai. Yan, nanonood daw sila eh. Hello, Qatar. Hello, Zimbabwe. Okay, so, live tayo. Hindi nyo ba alam, live tayo? Yun lang. Bahala sila matuto sa lengguwahe natin, di ba? Walang translator sila. So anyway, mga first-timer, kumusta po? Hindi ko alam paano kayo na-invite, no? Kasi, syempre, yung iba sa inyo, hindi komportable. Baka tinext ka lang, di ba? Parang pag di ka dumating, sunog bahay mo. Ikaw naman, tapusin na natin to, di ba? Yung iba, inip na, di ba? Pero huwag kayong mag-alala kasi kung nagmamadali kayo mo bakit? Di ba? Wala namang bago sa bahay nyo. Yun pa rin naman, di ba? Uuwi kayo, yun. Sila rin aabutan mo. Buti sana kung nilipat yung bahay mo. Doon pa rin yun eh. So, okay lang yan. Wala yan. Basta relax lang kayo. Mabilis lang to. Siguro mga... bahala na. Misa, 1:00, 2:00. Depende. Sometimes I get over, I can get carried away. So, bahala na. Basta anyway, mag-share lang ako. So, palakpakan natin yung nag-present. Si Jergen. Palakpakan natin. Training team. Napansin mo, wala na akong intro. So, ako nga pala yung finance. Hawak ko yung pera ng kumpanya. So, be good to me, tita. No? Kahit hindi maganda yung sabihin ko, smile ka lang. Todo mo na, ha? Kasi ako yung tagabigay ng mga cheque. Tomorrow
tomorrow I will be, I was nominated, siyempre iyabang ko na, and awarded ako tomorrow for one of the top 10 businessman for 2012. Now, Chamber of Commerce and Industry. So, excited ako, pasukat ako ng mga barong, diba? Siyempre, ganon. Sabi nila, mag-speech daw. Ewan ko, bukas, recruit lahat yun. No? Kasi pag ako nagmawak ng mic, lahat ng tao, basta humihinga, tingin ko dyan, bilog-bilog. So, anyway, hindi ko na patatagalin, no? I've been doing this business for almost 20 years. So, 5 years na lang. Quarter of a century na. Tama? So, alam niyo na kung edad ko ngayon. So, 23 na ako eh. So, ibig sabihin, 4 years old, nag-network ka na. Pwede sa edad, no? Hindi na talagang portable. Sa mga first-timer, mahirap mag-decide pag hindi buo yung, ibig sabihin, yung decision mo. Ibig sabihin, gagawa ka nilang ng decision sa buhay mo. Gawin mo ng major. Ibig sabihin, kung gusto mo na ng pagbabago, kailangan gumawa ka ng kakaiba. Kasi kung yun natin ginagawa mo, huwag kang mag-expect ng bagong results. Tama ba? Well, I used to be like you guys 19 years ago. Na-invite din ako ng tatay ko. Ganyan na ganyan. Sabi niya, okay lang yan, tita. Peace tayo. Ganyan din ako noon. Huwag kang mag-alala. Pareho lang tayo. Ang difference nyo lang, today, and 19 years ago, 6 lang kami. Ang nag-invite sa akin, father ko. So, alam nyo na yung dilema pag tatay mo nag-invite, di ba? Pag uwi mo, siyempre makikita mo uli mukha niya. Tama? So, pagbigyan mo na para matapos na. Yung 4, hindi ko alam. Basta kinain lang na yung sesto. Kinain yung mamon. Alam mo yun, naihi yung isa. Basta tumakas. Hindi na bumalik. No? Hindi ko na natandaan yung mukha nila. So, I was sitting beside my father, no? And sabi niya, mapalakpak siya. Gaya nyo, mapalakpakan din. Kaya lang dadalawa kami, kaya ang hirap, no? Parang, siyempre, plastikan na lang, di ba? Dadalawa kayo, ano gagawin yung dalawa? Di ba? Ang tagal na seminar, 4 na oras. No? I used to work with one of the biggest communications companies. Isa po akong system programmer. Computer engineering po natapos ko. Okay? So, kung ako tatanungin nyo, una, wala akong time. Pangalawa, bagong pasok lang ako sa trabaho. Ang hirap naman nung pasok mo lang sa trabaho mo, may racket ka na agad, di ba? Di ba? Parang nakakahiya sa boss. So, sabi ko, tay, hindi ko muna magagawa ngayon yan. Pero subukan natin part-time. So, nag-decide ako part-time. And until one day, may nag-share after the presentation, kagaya nito. Isang high school grad na kumikita na 100,000 isang buwan. To cut the long story short, sa panahon ngayon, ang 100,000 per month, malaki na eh. Tama? Gaano siya kalaki noong 1994? O ibang value ng pera doon. Sabi ko, tayo, alam mo, high school grad lang, oh. Nag-college mo pa ako eh. Pwede na pa. Nawala yung pride ko, nawala. Alam mo, 100,000, high school grad. Tapos ako, college degree holder, 8,000 per month. There's something wrong somewhere, right? So, pinag-aralan ko yung negosyo, tinignan ko kagad siya kung kaya niya, kaya ko rin. Kasi kung 4 paa niya, hindi ko kaya. Alien siya eh. Diba? Pinag-aralan ko yung negosyo. And my life never been the same. So, all throughout 19 years, no? Ito na tayo ngayon. It's a dream really come true. Palakpakan natin. Kaya namin tinayo ito, simple lang, no? Para maraming maging kagaya namin. Because noong 2005, nung pareho kaming nagkita-kita noong 3, kasama ko si Doc Ed and Sir John, isa lang yung gusto namin mangyari. Gusto namin dumaming kagaya namin. Ano ba nangyari sa amin? Bukod sa kotse, siyempre, karoon na sariling bahay. May S yun, bahays. Siyempre, marami, no? Car. Kaya ba gusto ng car? Yes. Gusto nyo rin may S? Yes. Sa una, sa uli. Scar. Siyempre, sa uli. So, ladies and gentlemen, hindi lang kotse, hindi lang bahay, hindi lang financial stability. Ibig sabihin, talagang naging wealthy. Pag sinabing wealthy, I measure wealth by multiply it how many years you live or how many months you live, and then for the next lifetime, dapat ganun karami ang pera mo. For example, ang lifestyle mo, 20,000 a month. Kung 60,000 lang ang savings mo, you're only good for 3 months. That's how I measure wealth. Kaya kami, we are wealthy indefinitely. Ibig sabihin, kahit kumuha ko ng tigi 100,000 sa savings, hindi kaya ubusin yan kahit for the next generation. Ganun ang nangyari sa amin 3. Kaya sabi ko, walang matinong company na dapat nating puntahan. Magtayo na lang tayo para wala na magsara. Kaya eto na tayo ngayon. Marami na nabago. Hindi na tsamba yung naging milyonaryo. Meron about 700 na member ng Millionaires Club. So, ibig sabihin, hindi na tsamba. Ano ibig sabihin nun? Merong sistema. Sabi mo sa katabi mo, sistema.
Sinusunod lang. Parang cross-stitch. Mabubuo ba yung cross-stitch pag walang pattern? Hello? Hello? Sabi niya, hello? Imagine mo, binubuo mo anghel, may demonyo lumabas. Wala kang pattern eh, di ba? Buo ka ng buo, di ba? So, kailangan may sinusunod ka, di ba? Tama? So, ganun dito. Ibig sabihin, ang weather ngayon, na-forecast na. Dati, isang araw lang, bukas may bagyo na, so hindi ka na nakahanda. Ngayon, iba na. Ang forecasting ng weather ngayon, 1 week ahead. Alam mo na kung padating pa lang, so nakakaiwas ka na. Kailangan maging prepared ka na, tama? Ang buhay ganun din. Kaya mo i-forecast yung buhay mo. Pero ikaw ang gagawa. Ibig sabihin dito, walang tsamba. Ikaw ang gagawa. So sa mga first-timer, hindi tsamba yung punta nyo rito. Hindi, ibig sabihin, it's a divine plan. May purpose ba't ka nandyan? 19 years ago, hindi ko alam purpose ko, ba't ako nakupo. Of all people sa neighbor ng tatay ko, ba't ako ang sinama? Pwede naman kapitbahay. Pwede makaaway niya, di ba? So kinukulit niya ako hanggang sabi niya, anak, wala ko inimbitahan kundi ikaw lang. Galing na pag-i-invite niya. Tatay mo magsabi nun, atin ka, hindi. Siyempre, wala kang choice, di ba? Pag uwi mo, kukulitin ka naman. Next Saturday, invite ka na naman. And one thing, ladies and gentlemen, no? I help you decide, mga first-timer, na ano ba yung that night na nakapag-trigger kay Francis Miguel kung bakit biglang nag-open siya sa ganitong business. Gusto niyo malaman? Yes. Ito, sinasabi ko na all over and over, pero ulitin ko lang for the sake of the first-timer. Okay lang? Yes. Familiar ba kayo mga first-timer sa drum? Yes. 4 lang sumagot. Familiar ba kayo sa drum? Yes. Ayan. Sino ang hindi pa nakakita ng drum? Taas ang kamay. Sayang, may 1,000 sana kung nagtaas ka. Siyempre, di ba? Kakaisa kang... may 1,000 ka. Di ba? Like sabi nung nag-share, ang drum daw, pag nilagay mo ng tubig, pwede mapuno. Do you agree? Yes! Paano kung may butas? Medyo malabo na. Papasok, lalabas lang. Tama? Pinadaan mo pa sa drum. Di ba? Huwag na lang. Tama? Paano kung may butas dito? Sabi ko sa sarili ko, bumili ka na ng bagong drum. Wala na mangyayari dyan. Tama? Sabi niya, paano kung may butas pa dito? Sabi niya, tama, bumili ka na talaga ng bago. Pero bandang huli, sabi niya, marami sa atin, ganito yung financial status natin sa buhay. Kumita tayo ng 8 mil isang buwan, which is yung sweldo ko noon. Kaya sa pula ko eh. Isipin mo, dadalawa lang kami, tamang-tama pa yung sinasabi niya. Hindi kaya para sa akin yan, hindi siguro sa katabi ko yan. Diba? So, ladies and gentlemen, walang natitira. Bakit? Kasi yung drum ko, may butas. Ito yung mga pangbayad mo ng apartment, pangbayad mo ng kuryente, baon mo araw-araw, pamasahe. Imagine mo, pati pamasahe galing pa sa sweldo mo. Kaya wag yung i-blame yung mga ibang employees. Bakit ang dami nilang sideline? Yung secretary ng boss ko, 12 years na doon, talagang pag umuupo siya sa desk niya, hindi siya makaupo. Kasi pag tinignan mo ilalim, sabi mo na lahat ng pwede itinda, meron. May kaldero, may planggana, may... Sabi ko, anong tape measure? Triumph yan, Triumph. Ang dami niyang Di ba, basta legal, moral at saka ethical, okay lang, tama? Yes! Ladies and gentlemen, nung naintindihan ko to, kaya pala ako natitira sa savings ko. Kasi nga, yung gastos ko, halos tapat lang doon sa pumapasok na pera. Ano tong mga to? Ito pa yung minsan, bibili ka cellphone. Pero display lang, wala man load. Tama? Call me. O, di ba? Ito, ano to? Ito yung mga gastos minsan na hindi mo inaabangan. Ito yung mga wala na sa budget. For example, na emergency ka, takbo ka sa ospital. Di ba hindi nakasama sa listahan yan, pero minsan nangyayari. Hindi naman pwede pag na-dengue anak mo, di ba? Okay lang yan, dengue lang yan eh. Tama? Ibig sabihin, minsan hindi ka handa, pero because yung kita mo eksakto lang, kaya most of people, they end up negative. Ano yun? Humihiram sa kamag-anak, humihiram sa boss, nagsi-CA, tipong 3 buwan na naka-CA pa rin. Ladies and gentlemen, I talk about reality this time. Kasi baka hindi nyo ma-appreciate yung 2 hours nung pag-upo dyan, lalabas din kayong baliwala rin itong seminar na to. At sasabihin mo, alam ko na yan. I want this time, paglabas nyo, at least may message na makarating sa inyo. Message hindi yung tao mismo. Alam mo, gwapo kaming may-ari. Pero ibig sabihin, gusto namin yung mensahe na pumasok. Okay? Sabi ng speaker, I was only 23 years old when I saw this. Sabi niya, what if may trabaho ka pero meron kang another source? May isa kang gripo ulit. Na hindi mo iwanan to kasi mahal mo to eh. Tuwing nakikita mo yung boss mo, kinikilig ka eh. Di ba? Minuto may kape siya eh. Ninenervyos na ayaw pa rin increasean ikaw eh. Tama? Mahal mo yung trabaho mo kasi yung tinapos mo eh. Pero okay lang yan. You can stay there if you like.
But iba pa rin yung meron ka another source. What if one day kumita ka na 8,000 in AIM Global, part-time? The same amount that you make in full-time. Are you working hard or working smart? See? That's what I mean. Ibig sabihin, yung gastos mo araw-araw, meron lang sasalo. Doon sa part-time mo. Paano kung nakaka-sponsor mo, kaka-invite mo? Tip, bigyan ko kayo ng tip. Pag uwi nyo mamaya, tanungin mo yung katabi mo sa jeep or bus. Kung narinig na yung complete, kung narinig na yung I'm global. At pag sinabi pa, hindi. Dalhin mo na bukas. Sako mo, lagay mo dyan. Basta humihinga, pwede na yan. Kaya naging friendly ako bigla nung marinig kong bilog-bilog at pag-i-invite lang. Talaga, I begin to smile, matapakan yung paa mo, okay lang. Yeah, yeah. Di ba? Kung ma-ingrown ka, di ba? Tama ba? Pero kasi kailangan mo na ng recruit, diba? Pati paa mo pag natapakan, kahit namamaga pa yan, prospect yan. Naalala ko yung jeep, taga-abot na ako, nakangiti pa, nakaabot ako. Sino yung sukli? O bababa daw ma. Naging bigla akong assistant ng driver. Bigla akong naging friendly. So doon nakita ko na bilog-bilog lang, tao lang, kaya ko to. Kaya lahat ng tao, basta humihinga, ini-invite ko. Kadalasan yun nga lang, pag stranger, siyempre, minsan, ang hirap kasi pag stranger, di mo kilala di ba? Hindi ko. Kaya, advantage ko may dimple ka eh. Ilabas mo agad kasi charisma yan. Kasi kadalasan, pag tinanong mo anong oras, lilingon sa yung babae, ilalayo muna yung bag bago magsumagot. Kasi siyempre, ganun ka lang. Huwag kang gagala, tatakbo yun. So, nung naintindihan ko na bilog-bilog lang, kailangan tao lang invite, para sa akin, ang dali. Walang mawawala. So, yun ang tip ko sa inyo. Can you just imagine kung one day may sponsoran nyo kagaya ni Francis Miguel? Tsaka ka-invite mo, hindi mo alam, makasagasa ka na katulad ni Mr. John Asperin, Mr. Mike Tan, Mr. Georgian. Hindi mo alam kasi malay mo, baka tabi mo na siya ngayon. Kasi hindi mo alam yung gigil ng isa, lalo na kung gusto niya ng pagbabago. Lalo na kung sick and tired of being sick and tired of being sick and tired. Yung pagod na, ilang hataw na ang ginagawa, 8 years ka na nagtatrabaho, and then, suddenly, biglang ikaw pa yung unang aalisin. Di ba bad trip yun? Tama? Nag-expect ka ng magandang retirement, tapos plaki lang ibibigay. Tapos, kahit i-adobo mo, talagang walang lasa, kahoy siya eh. So, the trouble is, when you work with, when you work as an employee, kagaya natin, kagaya ng karamihan, siyempre, you're planting your own good seed on somebody else's farm eh. Kahit anong talent bigay mo, gifted ka, kahit anong oras ibigay mo full-time, kahit walang absent for the next 40 years in one lifetime. Pero dahil bakuran ng iba yon, pagtating ng anihan, hindi ka pwedeng sumali sa ani kasi nga, worker ka lang doon. Hindi sa'yo yun eh. Subukan yung AIM Global. Subukan nyo. Kasi kung nung New Year, talong ka ng talon, gusto mo na swerte, baka ito na yun. Sabi ng nanay ko, pagdating na alas 12, tumalong ka anak, parang mabago height mo. Wala naman. Ganun pa rin. Because if you want this year better compared to the last year, malay mo ito na yun. Hindi natin masabi. You try it. Make a, slight % of commitment. Subukan mo mag-invite. Yangat mo telepono mo. Kita tayo bukas, pare. Importante ito. Para saan yan? Pare, ganito. Pag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Pag hindi kita pipilitin. Drop everything. This is very important. I'm sure magugustuhan mo to. Otherwise, I won't waste your time. Tapos na. Pwede ka pumunta, from now on, no more friends. Pwede rin ganon. Can you just imagine, ha? Maka-sponsor ka gaya namin. Gigil na gigil kumita. Bonus ka na. Kaya tatay ko, hanggang ngayon, doon sa iniwanan ko company, number 1 pa rin siya. Siya nag-invite sa akin, di ba? So guess what? Lahat ng production ko, meron siya. So nung ako yumaman, automatic, tatay ko, mayaman din. Kasi downline niya ako eh. Ako lang sumama eh. So bonus. Kaya dito kung mag-sponsor kayo, singit niyo muna yung mga mahal mo sa buhay. Para kung aambunan din lang sila, at least hindi na kayong panggagalingan lahat ng kapit ng pera. Tama? May sarili na sila. Kaya dito ang daming family dito. Alburo family, Razon family. Ang dami. Kumikita buong magkakamag-anak. Imagine mo lahat ng kita na uuwi sa isang bahay lang. O di kanya-kanya sila. May isa nga dito, isang pamilya talagang nasa lahat na susi ng kotse, nasa isang garapong malaki. O inuhulaan gano'n, ano bang gagamitin ko ngayon? Ito na. O, ito na. Bahay pa lang, traffic na eh. Samantala hindi nakatapos yung magkapatid na yon. Never been to college. But they make like at least 1 million per month.
Maring malula kayo guys, pero they started small. Lahat ng malalaki nag-start sa maliit. Walang pagpasok mo rito, 1 million ka. Ano ka, Superman? Lahat na in-invite mo, sumali. Nakakatakot yun. Lahat sumali. Can you imagine kung pati Malacanang wala ng tao doon? Now, where's your president? Di ba? Attending in Ortigas, OPP. O, di ba? Where's the vice president? Palo upline. O, di ba lahat na lang pati yan dyan? Si Pinoy tsaka si, di ba? Patay tayo dyan. Wala na, hindi pwede. Hindi talaga lahat pwede. Pati pagpapagas, ikaw na, di ba? Nagpagas ka, bayaran mo sarili mo, suklian mo. Wala nang tao sa gasolinahan eh. Lahat nasa Ortigas na, di ba? So, nasa na ba ako? Eto, can you just imagine if one day your income for a month can become, for example, 6 months later, naging 8,000 a week ka na. So, yung oras mo na dapat mong kitain for 12 months, good for 3 months na lang. So, yung lifestyle mo maangat. Naalala ko when I begin to make like 30,000 pesos per month, una-una I fired my boss. Agad, syempre, sweldo mo 8, naging 30. Talagang, boss, you're fired. Ganunin mo. Ang sarap. Try mo. Oo, di ba, bandiklak dala mo? This time, bato mo sa kanya. You're fired. Taba, sibat ka na. Pero sigurado mo, 30 mil ka na dito. Ha? Kasi ba, may gaganong-ganong ka. Yung pala, 1.5 lang kinita mo. You're fired, sir. 1.5 lang pala. Unang pares mo pa. 6 na buwan pa nangyari after 6 months. Kaya mo munang kumita ka. So, lahat ng tao, can you just imagine kung ito na yung weekly mo? So, yung drum mo, may chance bang mapuno? Yes. Oh, kasi yung lifestyle mo, hanggang dun lang eh. So, kung di mo babaguhin yung gastos mo, uunahan ka niyan. Can you just imagine until one day, maging daily mo yan? Ito na ngayon. Pag yung income mo ng isang buwan, nagiging isang araw na lang, ay grabe. Can you imagine what's gonna be life? Like, pag 8,000 a day ka na. Remember, 24,000 a day tayo per account. So, yung 8,000 dito, medyo minamani ng mga tao yan. Malaglaga ka 500, walang value yan. Parang, you know what, that's dirty. Di ba? Yung mo, dami nakasunod, no? Talaga naman. Nalalaglag eh. Ladies and gentlemen, I talk about reality. This business works. Mayroon tayong system, so hindi tsamba. Hindi tsamba yung paggawa ng pera dito. Ha? Kaya magugulat ka na lang, nakadinig ka ng maaring ma-overwhelm kayo. Bakit yung isang tao, 4 ang auto? Kasi nga, pag mas malaki na yung pumapasok na income, well, as the saying goes, pag mas malaki yung source mo, kahit pa may butas yan, aapaw yung drum mo. Tama ba? Yes. Yung mga taga-Dubai, sumagot kayo, tama ba? Mga China, okay ba? Now, ganito. Pag napuno na yung drum mo, normally, ang tubig, umaapaw. So, dito, hindi. Pupunta yung susunod na drum. Yung susunod na drum, yan na yung laman ng pangarap mo. Car, house and lot, savings, you can do charity work anytime. Tama ba? Yes. Makapag-travel ka. Dito, mas mabilis na mapuno kasi wala nang butas yan. Kaya mayaman pala lang yung mayaman kasi hindi nila concern yung second drum, third drum nila. Nandun na sila sa mga pang-4 na drum na. Kasi tuloy-tuloy na yan, kasi pag napuno to, another car, another house, mapupuno na mapupuno. So, some people never worry about daily expenses anymore. Okay ba yan? Makes sense? Yes. Kaya when I heard about this 19 years ago, my life never been the same. Kaya sinashare ko sa inyo ito, paulit-ulit para pumasok sa sistema natin. Pwede ka mag-invite, pare, kita tayo, may drum doon. Pwede rin, pwede rin style yun. Lahat na pwede mong marinig. Ano, may gwapo dun. Yan, turo mo ako agad. Bahala ka paano mag-invite. Pwede rin may konting urgency. Like, pare, kailangan ko ng 8. Meron na akong 5, 3 na lang. Baka gusto mo ikaw yung isa. Pero gusto ko yung may oras lang. Ano ba yan? Hindi, baka wala kang oras, wag na. Di ba bigla mo binibitin, di ba? Pwedeng ganon. Maraming style na pag-invite. Pero ang pinakasimple is, magkita tayo, kung nagustuhan mo, pagtulungan natin pag hindi kita pipilitin. That's my script 19 years ago. Naka-scotch tape pa nga yan eh. Sinusulat ko pa, pare, may magandang negosyo. Smile. Sinusulat ko talaga lahat, word per word. Hanggang sa na-master ko na, tinatanggal ko na yung tape. Pag nandiyan yung boss, pag wala, ibabalik ulit. Pag wala yung boss, tanggal. Di ba, kapit? Pare, may nakita ko negosyo, ang ganda. Pwede mo i-try sa trabaho mo. Try mo lang. Pag wala yung boss mo, sige, invite. Tama? Ginagamit ka rin naman, di gamitin mo yung facilities nila. Ba't ako gigil sa trabaho? Tama na nga
Kasi ganun ako nung time na nag-start ako. So, alam mo na, kahit yung boss ko hindi ko nakita, yung presidente. So, in short, okay lang na may trabaho, pero it's not an excuse to become wealthy. Yung time management lang siguro. So, sa mga first-timer, no, I don't want to take much of your time. Siguro, kung you can extend another 10 minutes, kung may mga question kayo na hindi ma-address right now, you better talk to your sponsor. Kasi mahirap yung doubt dala-dala mo hanggang lalabas. That become, make you paralyzed from doing the business. Kung may yung question ka, huwag kayong magtanong sa mga hindi involved. You might get the wrong answers. Tama ba? Yes. Nagtanong ka sa nanay mo, totoo ba yung network marketing AIM Global sa Ortigas? Hindi member. Ano sagot niya? Yan ba yung may elevator, anak? Siyempre, hindi niya alam. Lahat ng building may elevator, di ba? So, mali-mali sa alam ko na yan, gaganoin ka, ay, patay. So, wala na. Yung excitement mo will die down, di ba? So, better ask from people who know what they're talking about. Sa mga, sa mga upline naman, yung mga recruit nyo, siguro, alalayan nyo rin. I mean, nakakaawa din yung mga after magbayad, pinababayaan na. Diba? Kayong mga bago naman, ang i-blow out nyo, apply nyo. Kasi, nabigyan kayo ng opportunity. Ha? Okay ba yun? Turo mo, apply mo. Tara, kain tayo, sagot ko. May boy bawang dyan sa 7-Eleven, yari ka. Tama? Kanin na lang, pwede na yan. So, sa mga first-timer, yung pagpunta niyo malaking bagay sa amin. Thank you. Palakpakan natin. Tomorrow, ganun ulit ang session kasi ginagawa yung mga facilities natin. We're expanding and expanding. And binigyan ako ng go signal ng partners kong dalawa na this year, magtatayo tayo ng sariling building na natin. It's a formal announcement na. Dinedeclare ko na kasi kahiya na, nakatayo na, oh. Konti na lang. Yung iba, nasa Kisame na siguro, pakakaawan. Can you imagine kung invite mo sa Kisame, no? Sandali na lang, 2 hours lang yan, diyan ka lang, di ba? Kaya mo na. So, sa mga first-timer, welcome. We love you and congratulations. You have an opportunity. Thank you. See you.